Makinig ka ng mabuti sapagkat ang mensaheng ito ay maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Kung nakakaramdam ka ng bigat sa iyong dibdib kapag pumapasok ka sa iyong silid, kung may mga gabing hindi ka makatulog ng mahimbing, kung pakiramdam mo ay may sumusunod sa iyo kahit nasa loob ka ng iyong tahanan, ang sagot ay maaaring nakatago sa ilalim mismo ng iyong kama. Hindi ito simpleng kwento, hindi ito pamahiin. Ito ay isang espiritual na katotohanan na ibinunyag ni San Padre Pio, ang santo na nakipaglaban sa mga demonyo, ang taong may stigmata ng Kristo, ang mistiko na nakikita ang hindi nakikita ng karaniwang tao. At ngayong gabi, ihahayag ko sa iyo ang 5 bagay na huwag kailanman itago sa ilalim ng iyong kama. At ang ika-5 bagay ay magpapagulat sa iyo sapagkat ito ang pinakamapanganib sa lahat. Nakakaramdam ka ba ng pagkapagod kahit sapat na ang iyong tulog? Mayroon ka bang mga panaginip na puno ng takot at pangamba? Pakiramdam mo ba ay may kakulangan sa iyong buhay kahit kumpleto naman ang lahat? Nag-aaway ba kayo sa bahay ng walang malinaw na dahilan? Parang may hadlang ba sa iyong mga panalangin na tila hindi umaabot sa langit? Kung sasabihin ko sa iyo na ang mga sintomas na ito ay hindi pagkapagod lamang, hindi stress lamang, hindi problema ng katawan, kundi isang espiritual na pag-atake na nagsisimula sa lugar na dapat ay pinakasagrado, ang iyong lugar ng pahinga, ang iyong kama. Si Padre Pio, ang santo na nakipaglaban sa demonyong si Lucifer mismo, ang paring may mga sugat ni Kristo sa kanyang katawan, ay nagsabi, ang tahanan ng isang Kristiyano ay dapat na santuaryo, ngunit kung hindi mo ito pinoprotektahan, magiging pintuan ito ng karimlan. At alam mo ba kung nasaan ang isa sa pinaka-vulnerable na lugar ng iyong tahanan? Ang ilalim ng iyong kama. Hindi lahat ay dapat makarinig ng mensaheng ito. Pero ikaw na naparito, ikaw na nag-click sa video na ito sa gabing ito, hindi pagkakataon lamang yan. Ipinadala ka ng Diyos dito upang marinig mo ang babalang ito, sapagkat mayroon akong ihahayag sa iyo ngayong gabi, ang 5 bagay na dapat mong alisin kaagad sa ilalim ng iyong kama, at kung bakit ang ika-5 ay ang pinakamapanganib sa lahat, kahit mukhang inosente ito. Noong 1918 sa San Giovanni Rotondo, isang gabi ng matinding digmaan sa mundo, si Padre Pio ay naglalakad sa pasilyo ng kumbento nang marinig niya ang mga sigaw mula sa isang silid. Pagpasok niya, nakita niyang ang isang batang monghe ay nagwawala sa kanyang higaan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang bibig ay nagsasalita ng wikang hindi niya alam. Ang mga kasama ay hindi makapalapit dahil sa takot. Ngunit si Padre Pio, na may stigmata sa kanyang mga kamay at paa, ay lumapit. Nakita niya kung ano ang hindi nakikita ng iba, ang dilim na pumapalibot sa higaan, ang mga presensyang nagpapahirap sa batang monghe, at nang tumingin siya sa ilalim ng kama, natagpuan niya ang dahilan. Mga bagay na hindi dapat naroon, mga bagay na naging pintuan ng masasamang espiritu. Ito ang araw, ito ang oras, ito ang sandali na dapat mong malaman ang katotohanan. Sapagkat ang lugar kung saan ka natutulog ay hindi simpleng lugar lamang. Ito ay ang lugar kung saan ikaw ay pinaka-vulnerable. Ito ay ang lugar kung saan ang iyong espiritu ay bukas, walang depensa, tumatanggap. At kung may masama sa ilalim ng iyong kama, ang masama ay pumapasok sa iyo habang natutulog ka. Ang demonyo, sabi ni Padre Pio, ay hindi nangangailangan ng malaking pintuan. Kailangan niya lamang ng isang butas, isang maliit na pagkakataon at papasok siya. At mayroon bang mas maliit na pagkakataon kaysa sa mga bagay na inilalagay natin sa ilalim ng kama? Mga bagay na hindi natin binibigyan ng pansin, mga bagay na nakalimutan na, mga bagay na akala natin ay walang kabuluhan. Ngayong gabing ito, bago ka matulog, kailangan mong malaman ang 5 bagay na ito, hindi bukas, hindi
next week, ngayong gabi, sapagkat bawat gabi na mayroon ka niyan sa ilalim ng iyong kama ay isang gabi na bukas ka sa pag-atake, isang gabi na ang iyong tahanan ay unti-unting nawawalan ng proteksyon, isang gabi na ang iyong pamilya ay nasa panganib. At huwag kang mag-alala, hindi ako mag-iisa sa pagsasabi nito. Dadalhan kita ng mga ebidensya, ng mga kwento, ng mga biblikal na batayan at higit sa lahat ng mga salita mismo ni Padre Pio. Sapagkat ang babalang ito ay hindi mula sa akin, ito ay mula sa langit, ipinadala sa pamamagitan ng santo na kilala ng buong mundo bilang ang lalaking may mga sugat ng Kristo. Handa ka na ba? Kung handa ka na, magpahayag ka ngayon sa comments. Padre Pio, protektahan mo ang aking tahanan. Isulat mo yan. Sapagkat ang simpleng pag-amin na ito ay isang pagbubukas ng pinto ng langit para sa iyo. At kung gusto mong makatanggap ng mas maraming babalang tulad nito, isubscribe at pindutin ang notification bell. Sapagkat ang mga paghahayag na ito ay kinamumuhian ng kaaway at gustong-gusto niyang itago ito sa iyo. Ngayon, magsimula tayo. Ang unang bagay na huwag kailanman itago sa ilalim ng iyong kama ay lumang sapatos na hindi na ginagamit. Teka, baka sasabihin mo, sapatos? Ano ang masama sa sapatos? Makinig ka mabuti, ang sapatos ay hindi simpleng sapatos lamang. Ang sapatos ay sumasalamin sa iyong paglalakad, sa iyong landas, sa iyong buhay. At ang lumang sapatos, lalo na ang mga sapatos na sira na, punit na, dumi na, ay sumasagisag sa mga nakaraang lakad na puno ng dugo, pawis at luha. Ito ay nag-aabsorb ng enerhiya ng mga lugar na iyong nilakaran, ng mga taong iyong nakasalamuha, ng mga emosyong iyong naramdaman. Si Padre Pio ay nagsabi, ang bawat bagay na hawak mo, ginagamit mo, ay nag-iiwan ng bakas ng iyong espiritu. At kung hindi mo ito nililinis, ang bakas na iyon ay nananatili. Endos null. Ang sapatos na tumatakbo sa lupa ay direktang konektado sa mundo ng material, sa mundo ng lupa, sa mundo ng mga elementong mabigat. At kung ito ay nakalagay sa ilalim ng iyong kama, ang lugar kung saan ang iyong espiritu ay umaalis ng katawan sa panahon ng tulog, ito ay nagiging kadena. Isipin mo, ilang sapatos ba ang nakatago sa ilalim ng iyong kama ngayon? Yung lumang tsinelas na ginamit mo nung pumunta ka sa ospital, yung sapatos na suot mo nung nag-away kayo ng asawa mo, yung sapatos na ginamit mo sa libing, lahat ng mga sapatos na ito ay may kasamang enerhiya at ang enerhiyang iyon ay nag-aabang sa ilalim ng iyong kama, tumitigil sa iyong pag-unlad, pumipigil sa iyong lakad patungo sa pag-asa. Sa Biblia, sa Exodo 3:5, sinabi ng Diyos kay Moises, hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat ang lupang iyong tinatayuan ay banal. Bakit? Sapagkat ang sapatos ay konektado sa mundong hindi banal at upang lumapit sa Diyos, kailangan mong maghubad ng mga bagay na kumukonekta sa mundo. At kung ang sapatos ay nakalagay sa ilalim ng iyong kama, paano ka lalapit sa Diyos habang natutulog? Paano magiging banal ang iyong pahinga kung ang simbolo ng mundanong kalakaran ay nariyan nag-aabang sa ilalim? Mayroon akong kwento tungkol dito. Ang isang babae sa Italy na nagngangalang Marieta ay hindi makatulog ng maayos sa loob ng 3 taon. Bawat gabi, ginigising siya ng bangungot, mga panaginip na tila totoo, mga panaginip na puno ng takot. Pumunta siya sa mga doktor. Wala silang nahanap na sakit. Uminom siya ng gamot, wala ring epekto, hanggang sa nakarating siya kay Padre Pio. Nang makita siya ng santo, tiningnan niya ng malalim at sinabi, "Anak ko, may dalang ka sa iyong tahanan na hindi dapat naroon. Tingnan mo ang ilalim ng iyong kama." Nagulat si Marieta. Umuwi siya agad at tiningnan ang ilalim ng kanyang kama. Naroon, nakatupi at nakalimutan, ay ang mga sapatos na ginamit niya noong pumanaw ang kanyang ina. Ang mga sapatos na suot niya sa ospital, sa burol, sa libing. Ang mga sapatos na puno ng sakit, ng kalungkutan, ng kamatayan.
Sinunod niya ang payo ni Padre Pio. Inilabas niya ang mga sapatos, nilinis at ibinigay sa isang mahirap na kailangan. At ng gabing yon, sa unang pagkakataon sa 3 taon, nakatulog siya ng mahimbing. Walang bangungot, walang takot, parang nabunutan ng tinik ang kanyang espiritu. Kaya nga, tanong ko sa iyo ngayon, mayroon ka bang lumang sapatos sa ilalim ng iyong kama? Kung mayroon, alisin mo ngayong gabi, hindi bukas, hindi next week, ngayong gabi. Linisin mo at kung pwede ibigay mo sa nangangailangan. Huwag mong itapon lang sapagkat ang sapatos ay maaari pang gawing instrumento ng pagtulong. Pero huwag mong itatago sa ilalim ng iyong kama. At tandaan mo ito, ang sapatos ay sumasalamin sa iyong landas. Kung gusto mong maglakad patungo sa bendisyon, alisin mo ang mga sapatos ng nakaraan na pumipigil sa iyo. Ngayon, ang pangalawang bagay na huwag itago sa ilalim ng iyong kama ay mas mapanganib pa. Ito ay mga lumang larawan na puno ng masamang alaala. Narinig mo na ba ang kasabihan, ang mga larawan ay nag-capture ng kaluluwa? Hindi ito simpleng kasabihan lamang. Mayroon itong espiritual na katotohanan. Ang mga larawan ay hindi simpleng papel na may mukha. Ang mga larawan ay nakakatigil ng sandali, ng emosyon, ng enerhiya ng panahong iyon. At kung ang panahong iyon ay puno ng sakit, galit, lungkot o kasamaan, ang enerhiyang iyon ay nananatili sa larawan. Si Padre Pio ay nagsabi, ang masasamang alaala ay tulad ng mga tanikala na nakakabit sa iyong puso. At kung patuloy mo itong dinadala, hindi ka makakapaglakad ng tuwid. Ang mga lumang larawan, lalo na ang mga larawan ng mga taong nanakit sa iyo, ng mga ex-relationship na puno ng sakit, ng mga pagkakataong nagdulot ng trauma ay mga tanikala sa anyo ng papel. At mas malala pa kung ang mga larawang ito ay nakalagay sa ilalim ng iyong kama, sa lugar kung saan ka natutulog, ang mga emosyong nakakapture sa larawan ay unti-unting pumapasok sa iyong subconscious. Habang natutulog ka, ang iyong isipan ay bukas, walang depensa at ang mga negasibong enerhiya ay pumapasok. May mga tao na nagtitago ng mga larawan ng kanilang ex sa ilalim ng kama, hindi dahil mahal pa nila, kundi dahil hindi nila kayang bitawan. May mga tao na may mga lumang family photo na puno ng away at galit, ngunit tinatago pa rin dahil kasama ng pamilya. May mga tao na may mga larawan ng mga taong namatay na naging sanhi ng kanilang takot o kalungkutan. Lahat ng mga larawang ito ay may kasamang espiritu, hindi ang espiritu ng tao mismo, kundi ang espiritu ng emosyong naidulot ng taong iyon. At ang espiritong iyon ay nananatili, nag-aabang, pumipigil sa iyo na magpatuloy. Sa 2 Corinto 5:17, sinasabi, kung ang sino man ay kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ay naging bago. Ngunit paano ka magiging bago kung ang luma ay nandyan pa rin sa ilalim ng iyong kama? Paano ka makakapagsimula ng bagong kabanata kung ang lumang pahina ay patuloy mong binabasa bawat gabi sa iyong tulog? Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang nangyari kay Carlos. Si Carlos ay isang lalaking may asawa at 2 anak, ngunit sa loob ng 5 taon, hindi niya maiwaksi ang kanyang nakaraang relasyon. Ang babaeng nag-iwan sa kanya ng walang paalam. Mahal niya ang kanyang asawa, ngunit pakiramdam niya ay may kulang. Palaging nag-aaway sila, palaging may lamig. Hanggang sa isang araw, habang naglilinis ang kanyang asawa, nakita niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanilang kama. Binuksan niya at natagpuan niya roon ang mga larawan ni Carlos kasama ang kanyang dating girlfriend. Mga larawang masaya, mga larawang puno ng ngiti, mga larawang hindi niya kailanman nakita. Umiyak ang asawa ni Carlos, hindi dahil sa selos, kundi dahil naintindihan niya na ang dahilan kung bakit hindi sila masaya ay hindi dahil sa kulang ang pagmamahal ni Carlos, kundi dahil ang puso ni Carlos ay hindi pa lubos na nakakalaya.
Ang mga larawang iyon nakalagay sa ilalim ng kama ay naging silid ng kanyang nakaraan na pumipigil sa kanyang kasalukuyan. Nang gabing iyon, sina Carlos at ang kanyang asawa ay nagtulungan. Kinuha nila ang mga larawan, nagdasal at sinunog ang mga ito, hindi dahil sa galit kundi bilang paglaya. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Sa loob ng ilang linggo, bumalik ang init sa kanilang relasyon. Parang bumalik ang pagmamahal na akala nila ay nawala na. Kaya nga, tanong ko sa iyo, mayroon ka bang mga lumang larawan sa ilalim ng iyong kama? Mga larawang puno ng sakit? Mga larawang hindi mo na kailangan? Kung mayroon, oras na para bitawan. Hindi ibig sabihin na kailangan mong kalimutan ang mga taong iyon. Ibig sabihin lamang na hindi mo na kailangan ng pisikal na katibayan na pumipigil sa iyong mag-move forward. Alisin mo ang mga larawan. At kung hindi mo kayang itapon, dalhin mo sa simbahan, konsagrahin mo at hilingin sa Diyos na palayain ka sa mga emosyong nakakabit doon. Ngayon, ang ikatlong bagay na huwag itago sa ilalim ng iyong kama ay mas mapanganib pa sa unang dalawa. Ito ay ang pinaka-insidious sapagkat ito ay parang inosente. Ito ay mga gamit na nabili mo sa ukay-ukay o ibinigay ng mga taong hindi mo kilala. Sandali, bago ka mag-react, makinig ka muna. Hindi ako nagsasabi na masama ang ukay-ukay. Hindi ako nagsasabi na masama ang mga regalo. Ang sinasabi ko ay ito. Ang mga bagay na may nakaraang may-ari ay may kasamang enerhiya ng may-aring iyon. At kung hindi mo alam kung sino ang may-ari, kung hindi mo alam kung saan nanggaling ang bagay na iyon, kung hindi mo alam kung anong kalagayan ng taong nagmay-ari noon, ikaw ay nagbubukas ng pintuan na hindi mo alam kung ano ang nasa likod. Si Padre Pio ay nagsabi, ang mga bagay ay hindi neutro. Ang bawat bagay ay may espiritu ng taong gumamit niyan. At ito ay totoo, lalo na sa mga bagay na matagal nang ginagamit. Mga kumot, mga unan, mga kama, mga manika, mga books, mga relo. Isipin mo, bumili ka ng isang kumot sa ukay-ukay. Komportable ito, maganda ang kulay, mura. Pero alam mo ba kung sino ang dating may-ari? Alam mo ba kung bakit niya ibinenta? Mayroon bang namatay sa kumot na iyon? Ginamit ba ito sa ospital, sa exorcism, sa kulam? Hindi mo alam. At ang hindi mo alam ay maaaring ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog ng mahimbing. May kwento ako tungkol dito at ito ay nakakagulat. Noong 1950s, sa isang maliit na bayan sa Spain, isang pamilya ay bumili ng isang antique na kama mula sa isang lumang bahay. Ang kama ay maganda, matibay at mura. Perfect para sa kanilang panganay na anak. Ngunit ilang linggo pagkatapos na matulog ang bata sa kama, nagsimula siyang magkasakit. Hindi siya kumakain, hindi siya nagsasalita. Palaging nakatingin sa kawalan. Dinala siya sa mga doktor. Wala silang nakitang sakit. Dinala siya sa psychologist. Wala ring solusyon hanggang sa may nagsabi sa kanila, dalhin ninyo sa pari na may gift of discernment. At dinalangan nila. Nang makita ng pari ang bata, tiningnan niya at sinabi, ang sakit ng batang ito ay hindi galing sa loob. Ito ay galing sa labas. May bagay sa kanyang silid na may kasamang masama. Umuwi ang pamilya, sinuri ang silid at natuklasan nila ang kama. Ang kama na binili nila ay dating pag-aari ng isang lalaking nag-suicide. Namatay ang lalaki sa kama na yon. At ang espiritu ng kalungkutan, ng kawalan ng pag-asa, ay nananatili sa kahoy, sa kutsyon, sa bawat sulok ng kama. Sinunog nila ang kama. At sa loob ng 3 araw, bumalik ang sigla ng bata. Parang walang nangyari. Ito ay totoo at ito ay nangyayari pa rin hanggang ngayon. Maraming tao ang bumibili ng mga segundo mano na gamit at hindi nila alam na ang gamit na iyon ay may kasamang kasaysayan. Kasaysayang maaring puno ng dugo, luha at dilim. Sa Deuteronomio 22:10-12 sinasabi,
Huwag kang magsasagawa ng anumang bagay na karumal-dumal sa harap ng Panginoon. At alam mo ba kung ano ang karumal-dumal? Ang paggamit ng mga bagay na hindi mo alam ang pinagmulan, sapagkat maaaring ginagamit ang mga bagay na iyon para sa masasamang ritual, kulam o espiritual na pag-atake. Hindi ibig sabihin na bawal bumili ng ukay-ukay. Ang ibig sabihin ay, kung bibili ka, linisin mo, konsagrahin mo, bendisyunan mo, huwag mo direktang ilalagay sa iyong tahanan, lalo na sa ilalim ng iyong kama, nang hindi mo ito pinagdarasal. At higit sa lahat, kung mayroon kang gamit na ibinigay ng taong hindi mo kilala, ng stranger, ng taong nakasalubong mo lang, ng taong nagbigay ng walang dahilan, mag-ingat ka, sapagkat ang libre ay may kapalit. Hindi lahat ng regalo ay galing sa mabuting kalooban. May mga regalo na galing sa masamang intensyon. Tandaan mo ito. Ang mga bagay na hindi mo alam ang pinagmulan ay maaaring ang pintuan ng mga bagay na hindi mo alam ang kahihinatnan. Kaya nga, tingnan mo ngayon ang ilalim ng iyong kama. Mayroon ka bang mga gamit na hindi mo alam kung saan nanggaling? Mga kumot, unan, bag, toys, books na binili sa ukay o ibinigay ng hindi mo kilala. Kung mayroon, alisin mo. Linisin mo ng mabuti. At kung hindi mo kayang linisin dahil sa takot, dalhin mo sa simbahan at hilingin na bendisyunan. Huwag mong baliwalain ang babalang ito, sapagkat ito ay hindi simpleng payo. Ito ay proteksyon. Ngayon, dumating na tayo sa ika-4 na bagay, at ito ay mga basag na gamit, sirang relo at mga bagay na hindi na gumagana. Mayroon ka bang basag na salamin sa ilalim ng iyong kama? Sirang relo. Lumang gadget na hindi na gumagana, mga bagay na sayang itapon, kaya inilagay mo na lang sa ilalim ng kama? Kung mayroon, makinig ka mabuti, sapagkat ang mga bagay na ito ay mas mapanganib pa sa iniisip mo. Ang mga sirang bagay, basag na gamit, at mga relo na tumitigil ay sumasagisag sa stagnation, sa pagiging nakatigil, sa kawalan ng pag-usad, sa kamatayan ng oras. At kung ang mga bagay na ito ay nakalagay sa ilalim ng iyong kama, ang simbolismo na ito ay pumapasok sa iyong buhay. Ang iyong buhay ay nagiging tulad ng mga bagay na iyon. Sira, tumitigil, walang patutunguhan. Si Padre Pio ay nagsabi, ang kaligiran mo ay sumasalamin sa kalagayan ng iyong kaluluwa. Kung ang paligid mo ay puno ng sira, ang iyong kaluluwa ay maging sira rin. Ito ay hindi lamang psychological, ito ay espiritual. Ang mga bagay na sira ay nag-a-attract ng enerhiya ng pagkasira. Ang mga bagay na tumitigil ay nag-a-attract ng enerhiya ng paghinto. Isipin mo, ang kama ay ang lugar ng pahinga, ang lugar ng regeneration, ang lugar ng pagbabago. Habang natutulog ka, ang iyong katawan ay nagre-repair, ang iyong isip ay nagpe-process. Ang iyong espiritu ay nagre-renew. Ngunit kung sa ilalim ng iyong kama ay puno ng mga bagay na sira, tumitigil, patay na, paano ka magbabago? Ang mensahe na natatanggap ng iyong subconscious ay sira, tigil, patay. May isang babae sa Brazil na nagngangalang Rosa. Siya ay isang masipag na negosyante, ngunit sa loob ng 10 taon, hindi umuusad ang kanyang buhay. Palaging may problema, palaging may hadlang. Pakiramdam niya ay tumatakbo siya pero nasa isang lugar lang, hanggang sa nagkasakit siya at kinailangan niyang magpahinga. At habang nakahiga siya, napansin niya sa ilalim ng kanyang kama ay puno ng mga luma niyang gamit. Mga sirang calculator, mga lumang planner, mga relo na tumitigil na, mga bagay na sayang itapon pero hindi na rin naman ginagamit. Nang gabing iyon, may panaginip siya. Nakita niya si Padre Pio na naglalakad papunta sa kanya, tiningnan ang ilalim ng kanyang kama at sinabi, "Anak ko, paano ka uusad kung ang mga bagay sa ilalim mo ay nakatigil?" Nagising si Rosa na umiiyak.
Kinabukasan, inilabas niya ang lahat ng sirang gamit, lahat ng basag na salamin, lahat ng relo na tumitigil at ibinigay sa junk shop o itinatapon. At sa loob lamang ng 3 buwan, bumalik ang kanyang negosyo, dumami ang customers, dumating ang mga opportunities na matagal na niyang hinihintay. Coincidence ba? Hindi. Ito ay espiritual na batas. Ang iyong panlabas ay sumasalamin sa iyong panloob. At kung gusto mong umusad, kailangan mong alisin ang mga bagay na pumipigil sa iyo. Sa Ecclesiastes 3:6, sinasabi, may panahon upang panatilihin at may panahon upang itapon. At kung ang bagay ay sira na, basag na, hindi na gumagana, ito ay panahon na para itapon. Hindi panahon para itago sa ilalim ng kama. Kaya nga, tingnan mo ngayon, may sira ka bang gamit sa ilalim ng kama? May basag, may relo na tumitigil, alisin mo, itapon mo. Huwag mong sayangin ang puwang na yon sa mga bagay na walang buhay. Gawing puwang ng enerhiya ng pag-usad. At ngayon, ang ika-5 bagay, ang pinakamapanganib sa lahat, ito ay mga simbolo ng relihiyon na hindi konsagrado o galing sa hindi kilalang pinagmulan. Ito ang nakakagulat. Ito ang twist. Sapagkat ito ay mukhang banal, mukhang mabuti, mukhang proteksyon. Pero kung ito ay hindi konsagrado, kung ito ay hindi binindisyonan ng pari, kung ito ay galing sa hindi kilalang lugar, ito ay maaaring maging instrumento ng kabilang panig. Mayroon ka bang mga santo-santuhan sa ilalim ng kama na binili mo lang sa palengke? Mga rosaryo na hindi mo alam kung saan galing? Mga medalya na ibinigay ng hindi mo kilala? Mga imahen ng mga santo na hindi dumaan sa bendisyon ng simbahan? Si Padre Pio ay umiiyak nang sabihin niya ito. Ang mga taong masama ay gumagamit ng mga sagradong simbolo upang lokohin ang mga tao. Ginagawa nilang mukhang banal ang kanilang mga gawa, pero sa likod ay masama. At ito ay totoo. May mga taong gumagawa ng mga peking rosaryo, peking medalya, peking santo na ginamit sa kulam, sa satanic ritual, sa black magic. At ang mga bagay na ito, kung hindi konsagrado, ay walang kapangyarihan. Mas masahol pa, ang mga bagay na ito ay maaaring maging pintuan ng masasamang espiritu na nagpapanggap na mabuti. Isipin mo, sa ilalim ng iyong kama ay may isang imahen ng Santo Niño. Akala mo ay protektado ka, pero kung ang imaheng iyon ay galing sa kulam, kung ginamit ito sa ritual, kung hindi ito konsagrado, ito ay hindi proteksyon, ito ay mismong pinto ng kasamaan. May kwento ako tungkol dito na magpapagulat sa iyo. Noong 1965 sa Mexico, isang pamilya ay binigyan ng kanilang kapitbahay ng isang magandang imahen ng mahal na birhen. Masaya ang pamilya, inilagay nila ang imahen sa kanilang altar sa bahay at bawat gabi nagdadasal sila. Ngunit ilang buwan pagkatapos nagsimula ang mga kakaibang pangyayari, naririnig nila ang mga kaluskos sa gabi. Nakikita nila ang mga anino, palaging may nag-aaway sa bahay, hanggang sa ang kanilang bunso ay nagsimulang mag-seizure ng walang dahilan. Dinala nila ang bata sa pari. At ang pari, may gift of discernment, ay nagtanong, may bagong gamit ba kayo sa bahay? May bagong santo, may bagong bendito. Naalala ng pamilya ang imahen ng birhen. Sino ang nagbigay? Tanong ng pari. Ang kapitbahay naming babae, sagot nila. Siya ay mabait, palaging nag-aalok ng tulong. Ngunit ang pari ay nag-alala, dalhin ninyo sa akin ang imahen na iyon. Dinala nila at nang makita ng pari, tiningnan niya ng mabuti. At nakita niya, sa likod ng imahen may maliit na sulat na hindi Kristiyano. May mga simbolo na satanic. Ang imaheng iyon ay hindi para sa proteksyon. Ito ay para sa pag-atake. Ang babae na nagbigay ay isang bruha na nagpapanggap na Kristiyano. Sinunog ng pari ang imahen sa harap ng pamilya habang nagdadasal ng exorcism. At ng gabing iyon, tumigil ang lahat ng mga pangyayari. Gumaling ang bata, bumalik ang kapayapaan sa tahanan. Ito ay hindi kwentong katang-isip. Ito ay totoo.
At ito ay nangyayari pa rin hanggang ngayon. May mga taong gumagamit ng mga sagradong simbolo bilang instrumento ng kasamaan. At kung hindi ka mag-iingat, maaari kang maging biktima. Sa 1 Juan 1 sinasabi, "Huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu kung sila ay sa Diyos." At paano mo susubukan? Sa pamamagitan ng pagkonsagra, sa pamamagitan ng pagpapabendisyon sa simbahan, sa pamamagitan ng pagtanong kung saan galing ang bagay. Kaya nga kung mayroon kang mga santo-santuhan sa ilalim ng kama, rosaryo, medalya, imahen, tanungin mo ang sarili mo, konsagrado ba ito? Binendisyonan ba ito ng pari? Alam ko ba kung saan ito galing? Kung ang sagot ay hindi, alisin mo, dalhin mo sa simbahan at hilingin na konsagrahin. Huwag mong isipin na dahil may Santo Niño ka, ay protektado ka na. Kung ang Santo Niño na iyon ay hindi konsagrado, ito ay simpleng estatwa lamang. Walang kapangyarihan. At mas masahol pa, maaaring ginagamit ito ng kaaway bilang disguise. Kaya nga, ang pinakamapanganib na bagay sa ilalim ng kama ay ang mga bagay na akala mo ay proteksyon pero sa totoo lang ay pag-atake. Ito ang twist. Ito ang babalang kailangan mong marinig sapagkat hindi lahat ng mukhang banal ay banal. Hindi lahat ng mukhang mabuti ay mabuti. At kung hindi ka mag-iingat, ang akala mong kakampi ay kaaway pala. Ngayon, alam mo na ang 5 bagay na huwag itago sa ilalim ng kama. Ngunit hindi pa tapos sapagkat alam mo na ang problema, kailangan mo na rin malaman ang solusyon. Ito ang gagawin mo. Pangunang hakbang, ngayong gabing ito bago ka matulog, kunin ang lahat ng 5 bagay na ito sa ilalim ng iyong kama. Lahat, walang maiiwanan. Pangalawang hakbang, kung ang mga bagay ay sira, basag o walang silbi na, itapon mo. Huwag mong sayangin ang oras. Itapon mo ng may panalangin. Panginoon, ipinapaubaya ko sa iyo ang mga bagay na ito. Alisin mo ang lahat ng negasibong enerhiya na kaakibat nila. Pangatlong hakbang. Kung ang mga bagay ay pwede pang gamitin, lumang sapatos, mga larawan, mga gamit, linisin mo. Hugasan mo ng tubig at sabon. At habang nililinis mo, magdasal ka. Sa ngalan ni Jesus, nililinis ko ang bagay na ito. Inalis ko ang lahat ng masamang enerhiya. Ginagawa ko itong daan ng kabutihan. Pangapat na hakbang. Kung ang mga bagay ay relihiyoso, rosaryo, medalya, imahen, dalhin mo sa simbahan. Hilingin sa pari na konsagrahin. At kung hindi mo kayang dalhin, iwanan mo sa simbahan bilang donasyon para sa nangangailangan. Panglimang hakbang. Pagkatapos mong alisin ang lahat ng masasamang bagay, linisin mo ang ilalim ng iyong kama. Hugasan mo ng tubig na may bendita. Sabayan mo ng panalangin. At pagkatapos, ilagay mo roon ang bagay na talagang dapat naroon. Isang konsagradong rosaryo, isang bendisyonadong medalya ng San Benito o isang maliit na imahen ng Santo Niño na dumaan sa bendisyon ng pari. Ito ang protokol. Ito ang proteksyon. At ito ay hindi simpleng gawain, ito ay espiritual na pakikidigma. Ito ay paglilinis ng iyong tahanan, ng iyong kama, ng iyong buhay. At ito ay 3 araw na desafyo. Unang araw, linisin ang ilalim ng kama, alisin lahat ng 5, magdasal ng rosaryo bago matulog. Ikalawang araw, konsagrahin ang iyong silid, maglagay ng tubig bendita sa sulok ng kwarto, magdasal ng orasyon kay San Miguel Arcangel. Ikatlong araw, magpabendisyon ng iyong kama sa pari, o kung hindi mo magawa, magpabendisyon ng tubig at iwisik mo sa kama habang sinasabi, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, konsagrado ko ang kama na ito bilang lugar ng pahinga, ng kapayapaan at ng pagpapanumbalik. At sa loob ng 3 araw na ito, makakaramdam ka ng pagbabago. Ang iyong tulog ay magiging mas mahimbing, ang iyong panaginip ay magiging mas mapayapa, ang iyong pamilya ay magiging mas masaya. Sapagkat inalis mo ang mga hadlang, inalis mo ang mga pinto ng kasamaan, inalis mo ang mga bagay na pumipigil sa bendisyon.
At ngayon, isulat mo sa comments, tinatanggap ko ang desafio ni Padre Pio. Sa loob ng 3 araw, lilisin ko ang aking kama at ang aking tahanan. Isulat mo yan, sapagkat ang pag-commit mo ay isang pag-amin ng pananampalataya. At ang Diyos ay tumutulong sa mga taong may pananampalataya. At kung nais mong ibahagi ang mensaheng ito, i-share mo sa 3 tao na kailangan din nitong marinig. Sapagkat ang pagtulong mo sa iba ay pagtulong mo rin sa iyong sarili. Ngayon, bago tayo magtapos, magdasal tayo. Sapagkat ang panalangin ay ang sandata. Ang panalangin ay ang proteksyon. Ang panalangin ay ang susi. Huminto ka sandali. Huminahon ka, pumikit ka, huminga ng malalim. At sabayan mo ako sa panalangin ito, Panginoong Hesukristo, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Ikaw ang liwanag sa dilim, Ikaw ang daan sa pagkalito, Ikaw ang buhay sa kamatayan. Sa ngalan mo, inilalapat ko ang dugo mo sa aking kama, sa aking silid, sa aking tahanan. Nililinis ko ang bawat sulok, ang bawat espasyo, ang bawat lugar na maaaring pinasukan ng karimlan. Inaalis ko ngayon sa kapangyarihan ng iyong pangalan ang lahat ng masasamang enerhiya, ang lahat ng negatibong presensya, ang lahat ng espiritong hindi sa iyo. Itinatakwil ko ang takot, itinatakwil ko ang bangungot, itinatakwil ko ang sakit, itinatakwil ko ang hadlang, at ipinapasok ko ang kapayapaan, ipinapasok ko ang pagpapagaling, ipinapasok ko ang pagpapala, ipinapasok ko ang proteksyon. San Padre Pio, ikaw na nakipaglaban sa demonyo, ikaw na may stigmata ng Kristo, ikaw na tagabantay ng mga tahanan, protektahan mo kami, gabayan mo kami, ipanalangin mo kami sa Diyos. Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, Ina ng lahat, takpan mo kami ng iyong manto, ilayo mo kami sa lahat ng kasamaan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sabihin mo, naniniwala ako, tinatanggap ko, ginagawa ko. Diyan tandaan mo, ang babalang ito ay hindi para takutin ka. Ito ay para protektahan ka. Ang mga bagay na sinabi ko ay hindi upang magdulot ng takot, kundi upang magdulot ng kaalaman. Sapagkat ang kaalaman ay kapangyarihan, at ang kapangyarihang ito ay makakaligtas sa iyo. Ngunit mayroon pang isang bagay na kailangan mong malaman. May isang panalangin pa na mas malakas pa sa lahat. Isang panalangin na itinuro mismo ni Padre Pio na kayang magpalayas ng mga demonyo, kayang magbukas ng mga pinto ng langit, kayang magbago ng kapalaran. At ito ay ihahayag ko sa susunod na video, kaya nga huwag kang maglalaho, manood ka ulit. Sapagkat ang mga paghahayag na ito ay hindi para sa lahat, para lamang sa mga taong handang makinig, handang maniwala, handang gumawa. I-subscribe mo ang channel na ito. Pindutin mo ang notification bell. Sapagkat ang mga mensaheng ito ay kinamumuhian ng kaaway at gusto niyang itago ito sa iyo. Ngunit tayo ay hindi papayag. Tayo ay magsasalita. Tayo ay magbabahagi. Tayo ay magliligtas ng mga kaluluwa. At huwag kalimutan, isulat mo sa comments ang iyong commitment. Ibahagi mo sa 3 tao at gawin mo ang 3 araw na desafio. Pagpalain ka ng Diyos. Protektahan ka ni Padre Pio. At naway ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo. Hanggang sa muli. Amen.